Humingi naman tayo ng update sa nagpapatuloy na impeachment trial ngayong araw. At live nga mula sa Senado, si Daniel Manalastas. Daniel! Yes, sa punto ito, makakapanayam ko ulit si Congressman Zia Alonto Adjong. Kong, kamusta po ang ating itong pagharap ni Miss Gina Acosta? Naktawan natin si Miss Pareha kasi hindi naman siya nakapagsalita. Pero ito si Acosta, kamusta po ang assessment niyo? Well, naunang-una, talagang pupunta na tayo doon sa issue na mukhang meron talagang attempt para ang treatment nila sa confidential fund parang discretionary fund sa kanila dahil unang-una si Miss Acosta maski siya yung naatasang SDO pero mukhang merong nag-uutos sa kanya na pakinggan niya kung ano man ibibigay sa kanya ni Colonel La Chica, di ba? Pangalawa, yung ginawa nilang physical and financial plan kung saan yun ang magiging basihan sa mga expenses ng confidential fund, mukhang napaka-generic yung kanilang activity na gagawin, good governance. No? Kung tinanong siya kung ano yung mga specific na activity na ayon naman doon sa joint circular, kailangan mag-supply sila, wala naman siyang may lagay, wala naman siyang mabanggit. Other than sinasabi niya, nagbigay naman daw sila ng utilization report sa COA na specific naman doon. Ito, mukhang ito ata yung mga ARs na sinasabi, no? So, very clear na po talaga na meron talagang aside from yung assumption or presumption ng misuse dahil unang-una, paano naman naging good governance yung tree planting? Paano mo naman naging good governance yung mga Christmas party, no? Na ito ay ginamit para reimburse dun sa confidential fund. So, napapalakas ang kaso ng prosecution dahil wala hong sapat na ebidensya, dokumento at explanation ang naibibigay ng SDO patungkol doon sa paggamit ng confidential funds which amounts to 125 million pesos. Okay. Kung ito nagtagumpay yung prosecution na isa lang siya bilang hostile witness, pwede niyo po ba explain lang? Ano po ba pinagkaiba nito sa ordinaryong witness? Well, yung pinagkaiba kasi nung material witness, halimbawa, yung ipapresenta mo, pabor doon sa kaso na tinatayuan mo. Halimbawa, yung mga nakalipas na mga witnesses natin ay pabor siya doon sa ina-assume natin na mga allegation, no? Sa articles of impeachment. Halimbawa, yung dalawang bank managers, although hindi naman talaga sila sinasabi na they are siding with the prosecution, pero kasi ang allegation ng prosecution, merong mga withdrawals na nangyari, mga encashment na nangyari, na ganito ang halaga, at sila yung bank managers, sila yung nagtistigo na tama yung mga facts na ipapresenta o pinresenta ng prosecution, and therefore, hindi sila adversarial doon sa mga facts na nilay down natin. Kumaga, parang magpapatunay sila sa mga facts na nakalaad doon sa mga allegations sa articles of impeachment. Whereas ito si Ms. Gina Acosta, yung tinatayuan natin na mga accusations under the articles of impeachment ay pinapabulaanan niya ito, dinideny niya ito. In fact, meron siyang counter affidavit ni sinubmit ni Ms. Gina Acosta na nagsasabing wala ni sintabo daw ang nalustay sa paggamit ng confidential funds, which is in direct opposite to the prosecution's case. Kaya hostile siya. Kaya napagbigyan kayo. Ito naman, Kong, si Senator Erwin Tulfo kanina, ni-raise na dapat daw sana naman lang nagtatagalog. Kasi parang sinasabi, hindi naniniwala si Senator Erwin na hindi talaga nakakaintindi ng Tagalog ito si Miss Acosta. Well, unang-una, hindi ang issue kasi dito, hindi yung preference niya na magsalita ng Cebuano o Bisaya. Kasi hindi naman po yung issue yun Ang issue dito is yung kanyang capacity na magkipag-usap in Tagalog, no? Kasi may basihan po tayo doon nung nagkaroon po tayo ng hearing ng Committee on Good Government, nakakapag-Tagalog po siya at nakakapag-English pag tinatanong siya ng Tagalog. Bakit ho importante ito? Dahil unang-una, hindi ho lahat naman ng nanonood o mga senador judges ay nakakaintindihan ng Bisaya at saka Cebuano. So, nangyayari, kailangan mo pang i-interpret ito.
Kaso, kung mag-interpret ang prosecution, hindi rin papayag ang defense. So magkakaroon siya ng delay. Ngayon, ang gusto na ninais ng korte ay yung mas mapabilis yung usapan. So kung nakakaintindi naman siya at saka nakakapagsalita ng Tagalog, bakit ngayon na trial, ngayon na pinag-uusapan, yung ebidensya na, mukhang ayaw niyang magtagalog at mukhang hindi na siya makakapagtagalog, no? Paano siya naging SDO? Paano siya naging isang empleyado ng gobyerno kung yung simple na Tagalog o yung simple English, discretion, tinanong sa kanya, alam ba niya ibig sabihin ng discretion? Parang aalanganin pa siya. So, paano siya naging isang empleyado ng gobyerno na SDO, for that matter, na siyang may hawak ng confidential funds, yung mga simple na mga words in Tagalog ay mukhang hindi daw niya maintindihan. Which is, again, contrary to what we have seen during the government. Ayan. Na nakapagtagalog siya. So, hindi ko masisi si Senator Tulfo, Erwin Tulfo, na parang sabi niya, naglolokohan ba tayo dito? Kasi ayaw natin kasi na nadidelay at nang didelay ang ating trial, lalo na ngayon na tag-ulan. So mag-uuwian pa yung mga empleyado. So pag nadidelayan, hindi yun makakabuti sa trial at hindi rin makakabuti sa ating mga taong bayan para mas maintindihan nila kung ano pinag-uusapan sa trial. No? Okay. Siguro sir, ano pong huling mensahe na lang? Ano pong aasahan sa prosecution team? Ngayon po nga nalalabing oras po ng trial. Well, asahan natin na talagang may lalatag natin na unang-una yung confidential funds, mayroon talagang deliberate na effort para gastusin ito na hindi naaayon sa joint circular, gastusin in such a manner na kailangan ubusin nung December na yon, from December 21 to December 31, na mukhang talagang 11 days na pinaggagastusan nito dahil sa sobrang pagbilis ng paggasta nito ay mali-mali yung naisasubmit nilang dokumento at yung iba walang may submit na dokumento at kulang ng specification. So talagang violation yan sa joint circular, no? At naipaparating naman natin sa korte yon by way of, ang hostile witness natin ay sinasabi hindi siya nga nag-prepare, pero mukhang spoon-feed. Sinasabi lang sa kanya kung anong kailangan niyang permahan. Mukhang ang SDO natin ay siya lang yung taga-pirma, siya lang yung taga-sulat, siya yung taga-encash. Pero pagdating doon sa paggamit ng confidential funds, dapat na yun talaga ang trabaho niya, mukhang iba yung gumagawa. Yun, malalaman natin kung sino ba talaga ang nag-utos sa kanya. Dahil unang sinabi naman niya, hindi naman daw siya ang nag-utos doon sa encashment. Hindi naman siya daw ang nag-utos kung paano i-encash o kailan dapat i-prepare ng land bank. So mukhang alam naman natin, sinabi naman niya yun during the Good Government Committee nang nag-utos talaga sa kanya ay ang Vice President Sara Duterte. Okay, maraming salamat po Congressman Zia Alonto Ojong. At samantala kanina matatandaan na nagkainitan ito si Attorney Lorna Capula ng House Private Prosecutor, pati na rin ito si Defense Counsel Christine Ferrer. At kanina naispatan sila na nagyakapan bago magsimula yung paglilitis. Samantala Senator Erwin Tulfo naman kanina ay sinita ito nga si Gina Acosta. Matapos ka tila meron siyang hindi siya nakakapag-Tagalog, hindi siya nakakapagsalita ng Tagalog sa paglilitis. At kanina pinaboran ng Senate Impeachment Court ang prosecution team matapos nga ideklarang hostile witness itong si Miss Acosta. Balikan natin ang ilang pahayag. Under and in accordance with Rule 132, Section 13. However, for the information of the senator judges and the public and councils as well, this only gives Attorney Ligutan the right to ask leading questions, still not allowed to ask misleading questions. As I know, Attorney Ligutan is well aware of the distinction. Yes, Your Honor. Okay, to abbreviate the proceedings, the witness is so declared and Attorney Ligutan may ask leading questions of this witness. So ordered. Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? Samantala, nagpapatuloy naman yung paglilitis ngayong hapon at inaasahang matapos ito bago mag alas 3 ng hapon. Yan muna ang pinahuling update. Balik sa inyo sa studio.